Papaliwanagin ng Commission on Elections si Senador Chis Escudero at ang may-ari ng kumpanyang nag-donate ng 30 milyong piso sa kanyang kandidatura noong 2022. Nakatutok si Ian Cruz. Nakaamba na ayon sa COMELEC ang paghain ng show cause order kay Senador Chis Escudero. Ito'y para pagpaliwanagin siya kaugnay sa campaign contribution sa kanya ng may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano noong eleksyon 2022. Nauna nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos si Lubiano sa kanyang kampanya noon. Kinumpirman na rin ito ni Lubiano. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una muna nilang sisilbihan ng show cause order si Lubiano at pagkatapos ito, si Escudero na ang kasunod. Basta matanggap namin yung sagot, regardless kung ano yung explanation, we will later on issue the show cause naman kay So within this week din, sir, si SPGs? Depende sa kung baka hindi, depende kung kayo masasablit ni Lubiano. Ay, oo nga pala. Thank you, sir. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una na nilang sinulatan ng DPWH para alamin kung kontraktor nga ba ng gobyerno ang kumpanya ni Lubiano. Lubiano, I think, will be released by tomorrow. Tomorrow na siya kasi naman meron naman, although we need to confirm pa rin sa DPWH para naman mas ma-strengthen. But since we can use already the admission doon sa House, then gagamitin na. Ipapaliwanagin lang doon. So, hindi. Senador, sir, kailan ibibigay? Bigyan namin siya ng 5 days. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lubiano. Sa isang pahayag, sabi naman ni Escudero, tatalima siya sa anumang maging utos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabag sa batas. Pinasasalamatan din niya ang COMELEC chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapatunayan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng campaign contributions ang sinumang may kontrata sa gobyerno. Sa part ng COMELEC, we will file criminal cases as to whether matatanggal or what. Una, nasa DILG yan, sa local. Number 2, nasa Office of the Ombudsman yan, kung ano yung kanilang gagawin. Number 3 naman, depende kung yan ay Congress, sa Senate at sa House, may paraan to remove a member of the Senate and the House. So nasa kanila pong jurisdiction. Sabi ni Garcia, may 52 contractors na nag-donate sa mga kandidato ang inimbestigahan ng komisyon. Meron kasi mga contractors, may 4 na contractors nagbigay sa isang kandidato ng halimbawa. So 7 national candidates, meaning senators and district congressmen, tapos 15 political parties and party list. Tapos merong 2 vice governors at 2 governors. Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na mahalagang magpaliwanag ang mga kandidato sa COMELEC. Kasi nga may mga kabawalan eh. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ngayon lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos merong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaction sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal, pati ako natatanggap ay bawal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.